morning sa ating lahat. So ngayon, ang i-discuss natin is about 8 deadly pitfalls of the beginner. So under module 1 din po ito. Okay. So, bakit kailangan natin pag-aralan ito? So marami kasi sa mga dealer natin ang hindi sapat ang kaalaman para sa kanilang negosyo na pinasok. Okay. So ngayon, pag-uusapan natin itong deadly pitfalls. Ibig sabihin, nakakamatay na patibong. Okay? Okay. So una is inadequate knowledge and understanding about the business. So, kulang sa kaalaman at pag-intindi tungkol sa negosyo. Bakit? Kasi hindi nyo inaral. Kulang yung kaalaman mo kapag tinanong ka kung ano ang laman ng First Vita Plus, kung ano ang sangkap nito, hindi mo kayang sagutin. Bakit? Kulang yung trainings mo. So, kailangan mong mag-training. Okay? So, para din yan sa'yo, para may alam ka sa business mo. So, sabi pa nga, lamang ang may alam. Okay? So, pangalawa is reinventing the wheel. Okay? So, may presyo na. Huwag mo nang baguhin. Ibig sabihin, 880 na yung isang box ng regular na dalandan at melon, huwag mo nang pataasan at pababaan. Bakit? Policy natin na bawal tayo magpataas at magpababa ng presyo. Okay? Kung pwede tayo matanggal doon. Ibig sabihin, sumunod ka na lang eh. Okay? Huwag mo nang baguhin yung sistema, sumunod ka na lang. Okay? So, pangatlo is small time attitude. Okay. So, ito sobrang mainitin. Bakit? Hindi lang kumita kay First Vita Plus, ayaw na. Sa umpisa talaga, natural, mag-isa ka pa lang, mahirap. Pero tanungin kita, ito yung mahirap na pinakamadali sa lahat. Bakit? Kapag makabuild ka ng group, wala ka na rin choice. Ibig ko sabihin, huwag masyadong mainitin. Tanggalin yan. Bakit hindi ka naiinip sa ginagawa mo? Hanggang ngayon, hindi ka naman yumaman dyan. Dito kay First Vita Plus, ilang taon lang, sigurado ako pag nagtuloy ka, power. Okay? So, number 4 is making yourself the issue. Okay? So, laging pag sinasabi, apply, mag-training tayo. So, kailangan natin umatin ng mga ganito. Ay, hindi apply, maglalaba kasi ako. Apply, hindi kasi ganito, may gagawin ako eh. Gusto mong yumaman, pero ang dami mong excuses. Excuses kills your dream. Tandaan mo yan. Okay? So, kahit anong gawin mo dyan, hindi ka aasenso. Bakit? Isipin mo na lang, ang tagal-tagal mo nang ginagawa yun. Na bago ba buhay mo? Di ba hindi? Paulit-ulit din naman. Then, gumawa ka lang ng bago para may mabago. Don't let your dreams just be dreams. Okay? Then, pang-5 is taking rejection personally. Matagal na tayong nare-reject. Immune ka na dun eh. Pagdating sa Vita Plus, hindi mo kaya. Hindi ka lang nabilhan ng isang box, aayaw ka na. Ganun ba yun? Tandaan mo, matagal ka nang nare-reject. Matagal ka nang napi-failure. Nag-apply ka pa lang ng trabaho, hindi ka natanggap, failure din yun. Tama? Na-reject ka na din. Nagpara ka ng tricycle. Okay? Hindi ka hinintuan. So, ibig sabihin, na-reject ka. Pero tanong, kay First Vita Plus, habang nare-reject ka, tumuloy ka. Barakan mo lang ang rejection na yan. Malay mo, nasa tuktok ka na ng tagumpay. Okay? So, pang-anim is neglecting your retail sales. Okay? So, yung mga tingi-tingi, benta-benta, mga direct selling. So, kailangan din natin yan. Lalo na sa mga nag-uumpisa. Bakit? Pamasahe, kung ano-ano pa. Ayan. So, kailangan natin yon para hindi tayo ma-short yan. Okay? Sabi pa nga, walang nagsisimula na malaki kaagad. Kailangan maliit. Tama? Lahat ng malaki nagsimula sa maliit. Okay? Then number 7 is listening to the dream stealer. Okay? So, ayan. So, huwag kang makikinig sa mga tao na mga magnanakaw ng mga pangarap. Bakit mo kailangan makinig sa mga taong negative? Bakit mo kailangan makinig sa mga taong hanggang ngayon ganyan pa rin yung buhay? Tama? Ibig sabihin, kung negative yung kasama mo, iwasan mo siya. Bakit? Walang mangyayari sa pagiging negatibo niya. Tama? Walang mangyayari sa pagiging negatibo niya.
So, kailangan maging positive ka. Every morning, umiti ka. Bakit ina-attract mo yung blessing eh? Instead na mapunta sa'yo, napunta sa iba, bakit nakasimangot ka eh? Diba? So, ayan siya. So, kailangan natin makinig sa mga taong may mga resulta na. Ang daming umasenso na kay First Vita Plus. So, kung susunod ka at tutuloy ka, 100% naniniwala ako, makukuha mo ang pangarap mo. Bakit? Nakuha ng mga nauna sa atin eh. Tama? Nakuha na nila. So, bakit ka pa maniniwala? Pag sinabi, huwag kang mag-First Vita Plus, huwag kang mag-ganito, ganito. Tanungin mo, tingnan mo yung itsura naman nila. Tingnan mo kung anong buhay meron sila. Kaya wala silang blessing. Bakit? Until now, close-minded pa rin sila. Okay? So, huwag kang makikinig sa mga magnanakaw ng pangarap. Okay? Then, number 8 is burning out. Okay? Number 8 is burning out. Putulin na natin ang kahirapan. Matagal ka nang naghihirap. Okay? Huwag ka nang magpakasawa dun. Huwag ka nang maging manhid. Sawa ka na sa hirap. Tama? So, gumawa ka ng action. Malay mo sa araw na to, ito na yung sagot. Ito na yung matagal mong dinadasal. Pero kailangan mong gumawa ng action. Hindi ibibigay sa'yo ng Panginoon yung milyon. Ano ibabagsak sa'yo? Hanapin mo. Tama? Hindi yan literally na ibibigay agad-agad sa'yo. Pero tanungin kita, kapag inaaral mo yung business ng First Vita Plus, sigurado ako. Tama? So, kailangan natin may kaalaman tayo sa negosyo na pinasok natin. Huwag masyadong mainitin tayo. Tumuloy lang. Tama? Kahit anong mangyari, sa hirap at ginhawa, kailangan nandun ka. 5 years from now, nakikita mo. Kung nabivision mo kay First Vita Plus na asenso ka, tumuloy ka lang. Bakit yun talaga ang mangyayari sa'yo? Okay? So yun siya ang 8 deadly pitfalls of the beginner. Ibig sabihin, yan siya ang nakakamatay ng mga patibong kung bakit ang isang dealer hindi nagtutuloy kay First Vita Plus. Bakit? Kunting hirap lang, kunting pagsubok lang, aayaw na. Tama? So kailangan natin yun malabanan. Okay? Naway may natutunan kayo and God bless. Thank you.